Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda at narito ako upang magbahagi ng kaalaman na maaaring magpabago ng inyong buhay. Paalam na sa panghihina ng mga binti at pagkawala ng kalamnan simula mismo sa inyong almusal. Kung kayo ay gumigising na may paninigas ng katawan, kung sa pagdating ng tanghalian ay parang ang bibigat na ng inyong mga binti, o kung kahit ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad papunta sa mailbox o pagtayo mula sa upuan ay tila mas mahirap na kaysa dati, ito ay isang malinaw na palatandaan. Isang pahiwatig na ang inyong katawan ay nawawalan ng mas ng kalamnan at collagen ng mas mabilis kaysa sa kakayahan nitong bumawi. At hindi lamang ito simpleng bahagi ng pagtanda. Ang katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa ating mga senior ay ito sa tulong ng mga tamang sangkap, kayang-kaya pa ng inyong katawan na manumbalik ang lakas at kalamnan kahit kayo ay nasa edad 60, 70 o 80 na. Sa ating pag-uusap ngayon, ibubunyag ko ang 5 pinakamabisang almusal na mayaman sa collagen na tumutulong sa ating mga nakatatanda na labanan ang pagkawala ng kalamnan, ibalik ang lakas ng binti, at muling maramdaman ang katatagan nang hindi nangangailangan ng magagastos na therapy tableta o pulbos. Ang mga pagkaing ito na suportado ng siyensya at ginagamit mismo ng aking mga pasyente ay mabilis na nagbibigay ng epekto, kadalasan sa loob lamang ng 7 araw. At abangan ninyo dahil ipinakita sa mga kamakailang pag-aaral na ang pinakaunang almusal sa listahang ito ay maaaring magpataas ng collagen density at lakas ng kalamnan ng mga senior ng higit sa 30%. Kung sawa na kayo sa pakiramdam ng panghihina at handa na kayong bawiin ang inyong lakas, ang video na ito ay para sa inyo. Simulan na natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, inaanyayahan ko kayong i-click ang subscribe button at ang bell icon para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod pa nating health tips. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype ang numero 1 sa comments. Kung hindi naman, pakitype ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga ibinabahagi ko sa inyo. 1. Oatmeal, strawberries at chia seeds. Para sa maraming nakatatanda, ang mga umaga ay kadalasang puno ng mabagal na pagkilos, paninigas ng mga binti at isang tahimik na pag-aalala na ang kanilang mga kalamnan ay unti-unting nanghihina. Ngunit ang isang mainit na mangkok ng oatmeal kapag isinama sa likas na benepisyo ng strawberries at chia seeds ay maaaring maging higit pa sa isang simpleng almusal. Ito ay maaaring maging simula ng suporta sa kasukasuan, paglaki ng kalamnan at isang mas magandang araw. Ang oatmeal ay isa sa pinakamahuhusay na pagkain para sa mga senior. Ito ay puno ng soluble fiber, banayad sa tiyan, at higit sa lahat, tumutulong ito sa pagkontrol ng blood sugar. Ito ay mahalaga para sa pagbabawas ng pamamaga, inflammation, na sa paglipas ng panahon ay nakakaapekto sa mga kalamnan at kasukasuan. Kapag ang blood sugar ay biglang tumataas at bumabagsak tulad ng nangyayari sa mga processed food, tahimik nitong sinisira ang collagen at nagdudulot ng pamamaga sa mga tuhod at bukong-bukong. Ngunit ang oatmeal
ay nagbibigay ng dahan-dahan at tuloy-tuloy na enerhiya na nagbibigay sa inyong katawan ng katatagan na kailangan nito upang makabawi. Ang strawberries, bagamat madalas na itinuturing na isang masarap na prutas lamang, ay mayaman sa vitamin C at ellagic acid, dalawang sustansyang mahalaga para sa produksyon ng collagen. Para sa ating mga senior ito ay napakahalaga. Ang benepisyo ng collagen ay hindi lamang para sa balat. Ito ang balangkas na nagbibigay suporta sa inyong mga balakang, nag-a-amortize sa inyong mga tuhod, at nagpapanatiling matibay sa inyong mga litid. Naaalala ko si Aling Dolores, isang 72 anyos na taga Cebu na dumating sa aking klinika na may reklamong pamamaga ng bukong-bukong at panghihina sa umaga na lalong lumalala pagkatapos ng kanyang araw-araw na paglalakad. Sinubukan niya ang mga knee brace at pain reliever ngunit walang nangyari. Binago namin ang kanyang kinagawian sa umaga, steel-cut oats, sariwang strawberries, at isang kutsarita ng chia seeds. Pagkalipas lamang ng 2 linggo, tumawag siya sa akin. Dok, hindi ko alam kung anong mahika ang nasa mangkok na iyon, pero bumangon ako ngayong araw nang hindi dumaraing. Ang chia seeds ay maliliit, ngunit makapangyarihan. Nagbibigay ito ng protina, mahahalagang mineral tulad ng magnesium at omega-3 fatty acids na lahat ay kailangan para sa pag-aayos ng tissue at pag-urong ng kalamnan. Bukod dito, sinusuportahan nila ang hydration ng katawan, isang aspeto na madalas napapabayaan sa kalusugan ng kalamnan. Kapag ibinabad ang chia seeds, ay nagkakaroon ng gel-like texture na tumutulong sa mga senior na manatiling hydrated mula sa loob. Ang collagen ay nangangailangan ng tubig upang gumana ng maayos. Ang almusal na ito ay hindi lamang masustansya para sa mga nakatatandang nakakaranas ng panghihina ng binti o mga unang senyales ng pagkasayang ng kalamnan. Ito ay isang tahimik na uri ng pag-aalaga sa sarili mula sa loob. Ito ay madaling gawin, abot kaya, at suportado ng siyensya. Higit sa lahat, binibigyan ito ang mga senior ng kapangyarihan na bawiin ang kontrol sa kanilang mga umaga. Ngunit paano kung ang problema ninyo ay paninigas ng balakang o namamaga na tuhod na lumalala sa buong araw? Tingnan natin kung ano ang handog ng almusal bilang 2. Ito ay isang masarap na powerhouse na muling nagtatayo ng lakas ng inyong kalamnan mula sa umpisa habang pinoprotektahan ang inyong mga kasu-kasuan. 2. Whole grain na tinapay, abokado at nilagang itlog sa katawan ng maraming nakatatandang Pilipino, mayroong isang tahimik na pakikibaka na nangyayari, isang unti-unting pagkawala ng kalamnan at suporta sa kasukasuan na nagpapahirap sa pang-araw-araw na gawain, nagpapahina sa balanse, at nagpapabigat sa mga binti. Ngunit posibleng labanan ang laban na iyan simula sa isa sa mga pinakakumpleto at hindi gaanong napapansing almusal, nilagang itlog na may abokado at masustansyang whole grain na tinapay. Ang tindi, ang itlog, lalo na kapag kinain ng buo, ay isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ng proline, glycine at lysine. Ito ang mga mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong katawan upang bumuo ng mga fiber ng kalamnan at collagen. Pagkatapos ng edad 60, natural na bumababa ang produksyon ng collagen ng katawan na nagpapahirap sa pagpapanatili ng lean muscle mass. Ito ang dahilan
kung bakit maraming nakatatanda ang may mahinang tuhod, mabibigat na binti o takot na madulas. Ngunit ang pagkain ng 2 itlog sa umaga ay hindi lamang nagbibigay ng protina. Pinapakain din nito ang inyong mga tendon, litid, at ang mismong balangkas na sumusuporta sa inyong katawan. Naiisip ko si Mang Lorenzo, isang 81 anyos na dating bumbero mula sa Davao. Lumapit siya sa akin matapos madulas ng 2 beses sa loob ng 3 buwan. Nagsisimula na siyang iwasan ng tuluyan ang mga hagdanan dahil sa sobrang panghihina ng kanyang mga binti. Matapos suriin ang kanyang dieta, nalaman namin na kulang sa protina at healthy fats ang kanyang almusal. Iminungkahi ko na simulan niya ang bawat araw na may isang hiwa ng whole grain na tinapay, kalahating abokado at 2 nilagang itlog. Pagkalipas ng 6 na linggo, pumasok siya sa aking opisina na may ngiti. "Dok, umakyat ako ng hagdanan ngayon para lang patunayan na kaya ko pa." Ang abokado sa kombinasyong ito ay hindi lamang isang creamy na pampasarap. Ito ay isang magandang source ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D at K na mahalaga para sa synthesis ng collagen at kalusugan ng buto. Bukod dito, ang abokado ay mayaman sa potassium at magnesium na tumutulong sa pag-regulate ng pag-urong ng kalamnan at pagbabawas ng pulikat, isang problemang kinakaharap ng maraming senior ngunit bihirang pag-usapan. At paano naman ang hiwa ng whole grain na tinapay? Bagamat tila simple, nagbibigay ito ng dahan-dahang enerhiya at isang maliit ngunit makabuluhang halaga ng manganese, isang mineral na kailangan upang i-activate ang mga enzyme ng katawan na gumagawa ng collagen. Ang mga nakatatanda na lumalaktaw sa almusal o kumakain ng matatamis na cereal ay maaaring makaramdam ng pagkairita at pagod sa kalagitnaan ng umaga. Ngunit ang pagkaing ito na gawa sa mga buong sangkap ay nagbibigay sa inyo ng mga kasangkapan upang bawiin ang inyong lakas mula sa loob. Kung gumigising kayo na may paninigas ng binti o napapansin na tila maluwag ang inyong mga tuhod, kapag naglalakad ang almusal na ito ay maaaring magsimulang ibalik ang inyong katatagan pa isa-isa. Ngunit paano kung naghahanap kayo ng mainit at talagang nakakabusog, isang bagay na direktang kumikilos sa inyong mga kasu-kasuan at parang gamot sa isang mangkok? Ang ikatlong almusal ay isang hindi ninyo dapat palampasin. 3. Sabaw ng buto, bone broth, spinach, at buto ng kalabasa. Bago pa man ang unang subo, mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa at nakapagpapanumbalik sa isang mainit na mangkok sa umaga. At para sa mga nakatatanda na nakikipagbuno sa paninigas ng balakang masakit na tuhod o sa pag-aalala na ang kanilang mga binti ay nagiging masyadong mahina para suportahan sila, ang almusal na ito ay nag-aalok ng higit pa sa ginhawa. Sa antas ng cellular, pinapadali nito ang paggaling sa mga lugar kung saan ito pinakakailangan ng mga senior, ang mga binti at kasukasuan. Isang simpleng kombinasyon ng sabaw ng buto spinach at buto ng kalabasa ay nagbibigay ng malakas at siyentipikong suporta para sa pagpapanumbalik ng collagen, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapalakas ng tissue ng kalamnan.
Ang sabaw ng buto bone broth ay madalas na itinuturing na kalikidong ginto para sa mga tumatandang kasukasuan at may magandang dahilan. Ginawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng mga buto ng hayop sa loob ng maraming oras. Ang sabaw ng buto ay sagana sa collagen, gelatin, glycine at proline, ang mga pangunahing sangkap ng connective tissue. Dahil ang mga sustansyang ito ay madaling makuha, maaaring simulang gamitin agad ng inyong katawan ang mga ito. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakatatanda na ang produksyon ng collagen ay natural na bumagal. Ang pag-inom ng sabaw ng buto sa umaga pagkatapos ng isang gabi ng pag-aayuno, kung kailan madalas na mataas ang pamamaga, ay nagpapahintulot sa mga sustansya na maaabot ang inyong mga kasukasuan kapag ang inyong katawan ay pinaka-receptive. Hinding-hindi ko makakalimutan si Aling Elena, isang 76 anyos na retiradong librarian mula sa Baguio, na nagsabi sa akin na itinigil na niya ang paghahardin dahil sa sobrang sakit ng tuhod kapag lumuluhod. Sabi niya, ramdam niya na parang nagkikiskisan ang kanyang mga buto at nawalan na ng tono ang kalamnan sa kanyang mga binti. Sinimulan niya ang aming ritual sa umaga, isang tasa ng mainit na gawang bahay na sabaw ng buto ng manok na may mga buto ng kalabasa at isang maliit na salad ng spinach na tinimplahan ng olive oil. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya at sinabing, "Dok, kahapon hindi ko kinailangang umupo kahit isang beses para gupitin ang aking mga rosas. Akala ko hindi ko na iyon magagawa ulit." Ang buto ng kalabasa, sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ay napakalakas. Sila ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng magnesium at zinc, 2 elemento na mahalaga para sa pag-aayos ng kalamnan at mga mekanismong enzymatic na nagtitrigger ng synthesis ng collagen, bukod pa sa pagpapalakas ng immune function. Ang mga sustansyang ito na direktang nauugnay sa pag-iwas sa pulikat at pagpapanatili ng flexibility ng kasukasuan ay madalas na hindi sapat na nakukuha ng mga senior. Ang spinach sa mayaman nitong berdeng dahon ay sagana sa antioxidants na vitamin C, K at lutein na nagpoprotekta laban sa pagkasira ng collagen dulot ng oxidative stress. Bukod dito, naglalaman ito ng mga nitrate na natural na nagpapabuti ng daloy ng dugo, isang funksyon na humihina sa pagtanda at nagiging sanhi ng malamig na paa, mabibigat na binti o mabagal na paggaling sa maraming nakatatanda. Ang tatlong ito, sabaw, buto at gulay, ay nagtutulungan upang pakainin ang inyong mga kalamnan at ang mga tissue na sumusuporta sa kanila. Para sa mga senior na gumigising na naninigas, pagod o hiwalay sa kanilang katawan, ang almusal na ito ay nagbibigay ng banayad at masustansyang simula sa araw. 4. Greek yogurt, saging smoothie at flax seeds. Para sa maraming senior, ang almusal ay madalas na nakakalimutan, isang simpleng tinapay at isang tasa ng kape. Ngunit paano kung ang isang simpleng smoothie ay makakatulong sa inyo na bawiin ang inyong lakas, pagaanin ang pananakit ng kasukasuan at ibalik ang tono ng kalamnan na inakala ninyong tuluyan nang nawala? Ang isang balanseng almusal na binubuo ng Greek yogurt, saging at flax seeds
ay higit pa riyan ang magagawa. Maaari nitong baguhin kung paano nararamdaman at gumagalaw ang inyong mga binti sa buong araw. Ang saging sa kabila ng simpleng estado nito ay nagbibigay ng potassium na mahalaga para sa mga tumatandang katawan. Ang antas ng potassium ay madalas na bumababa sa pagtanda at ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring magdulot ng paninigas ng kaso-kasuan, panghihina ng kalamnan at pulikat sa binti. Tinutulungan ng potassium na mapanatili ang malusog na paggana ng kalamnan, i-regulate ang sodium at bawasan ang pagpapanatili ng likido lalo na sa ibabang bahagi ng katawan kung saan pinakakaraniwang naaapektuhan ng pagtanda ang mga senior. Sunod, ang tunay na bida sa tatlong ito, Greek yogurt. Dahil ito ay ang Greek yogurt ay mas mayaman sa casein protein, isang slow digesting na protina na tumutulong sa pagpapanatili ng lean muscle mass sa buong araw kaysa sa regular na yogurt. Para sa mga senior na may sarcopenia na may kaugnayan sa edad, age-related sarcopenia, kung saan mas mabilis silang mawalan ng kalamnan, ang isang almusal na may mataas na protina ay mahalaga. Bukod dito, naglalaman ito ng calcium at vitamin D na mahalaga hindi lamang para sa mga buto, kundi pati na rin sa synthesis ng typong collagen na sumusuporta sa mga tendon at litid. Isa sa aking mga pasyente ay si Mang Gerardo, isang 58 anyos na retiradong sundalo mula sa Pampanga. Nahihirapan siyang tumayo mula sa mga upuan nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay para tulungan ang sarili. Nakaranas din siya ng pananakit ng kasukasuan at pagtaas ng blood sugar pagkatapos ng almusal. Binago namin ang kanyang pang-araw-araw na gawain para isama ang isang morning smoothie, kalahating tasa ng plain Greek yogurt, isang saging, isang kutsara ng giniling na flax seeds at isang dakok ng spinach. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi niya, "Sa unang pagkakataon sa mahigit isang taon, tumayo ako mula sa sopa nang hindi ginagamit ang aking mga braso." Ang flax seeds, bagamat maliit, ay puno ng omega-3 fatty acids, lignans at fiber, isang malakas na kombinasyon na nagtataguyod ng paggaling ng soft tissue, binabawasan ang pamamaga at binabalanse ang mga hormone. Para sa mga senior na may hindi nakikitang sakit sa paligid ng kanilang mga kaso-kasuan at kalamnan, mga sakit na dumarating at umaalis, ngunit hindi talaga nawawala, ang mga sustansyang ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pinagbabatayang pamamaga, pinapayagan ng omega-3 fatty acids ang collagen na muling buuin at palakasin ang mga tissue na sumusuporta sa inyong paggalaw. Ang smoothie na ito ay hindi lamang isang almusal. Ito ay isang pang-araw-araw na pagkilos ng proteksyon laban sa paghina, kawalang tatag at kahinaan. Ito ay masustansya at tumatagal ng mas mababa sa 5 minuto upang ihanda. Maghintay hanggang sa malaman ninyo kung ano ang nasa almusal bilang 5. Kung naniniwala kayo sa mga natural na lunas at nais makuha ang pinakamalakas na benepisyo sa pagpapalakas ng collagen mula sa isa sa mga pinakamatandang therapeutic na prutas sa mundo, maaaring ito na ang hinihintay ng inyong mga kaso-kasuan. 5. Collagen powder, amla at mainit na tubig na may lemon at pulot.
Maraming nakatatanda ang makaka-relate sa tahimik na sandali pagkatapos gumising kung kailan ang pakiramdam ay mas mabigat kaysa sa nararapat at ang mga kasukasuan ay tila bumubulong na sila'y tumanda ng magdamag. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi kailangang humubog sa inyong araw. Sa katunayan, ito ay maaaring maging ang pinakamalakas na pagkakataon para sa paggaling. Ang isang mainit na tonic sa umaga na gawa sa pinaghalong collagen powder, amla Indian gooseberry at tubig na may lemon at pulot ay higit pa sa isang inumin. Ang nakagagaling na ritual na ito ay nagpapalakas ng mga kasukasuan, pinipigilan ang pagkawala ng kalamnan at muling itinatayo ang inyong katawan mula sa loob. Ang collagen powder, lalo na sa hydrolyzed peptide form, ay isa sa mga pinaka-bioavailable na mapagkukunan ng mga protina na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang kalamnan, tendon, litid at balat. Sa edad na asan pa ang inyong natural na produksyon ng collagen ay biglang bumababa. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagsisimulang makaranas ng paninigas ng kasukasuan, lumalaylay na balat, at isang kahinaan na hindi nawawala sa pahinga. Dahil ang collagen peptides ay mabilis na naa-absorb, mas epektibo nilang naaabot ang mga connective tissue sa umaga bago makahadlang ang pamamaga o iba pang sustansya. Ang amplam na singning, ang amla, bagamat hindi karaniwan sa mga kusinang Pilipino, ay ginagamit sa medisina ng India sa loob ng maraming henerasyon dahil sa walang kapantay na konsentrasyon nito ng vitamin C at polyphenols. Ang vitamin C sa amla, hindi tulad ng sa citrus, ay lubos na matatag at malalim na naa-absorb na tumutulong sa pag-promote ng mga cell na gumagawa ng collagen na tinatawag na fibroblasts. Pantay na mahalaga pinapabagal nito ang pagkasira ng dati ng collagen. Sa madaling salita, binibigyan nito ang inyong katawan ng mga kasangkapan upang gumawa ng mas marami habang tinutulungan kayong mapanatili ang kung ano ang mayroon na kayo. Si Aling Clara, isang 74 anyos kong pasyente mula sa Laguna, ay may matinding paninigas ng bukong-bukong at mga daliri, lalo na sa mga malamig na umaga. Sa kabila ng paggamit ng mga over-the-counter na supplement, wala siyang nakitang pagbabago. Iminungkahi ko na uminom siya tuwing umaga ng isang tasa ng maligamgam na tubig, kalahating kutsarita ng amla powder, isang kutsarita ng collagen peptides, sariwang katas ng lemon, at isang patak ng raw honey. Sa loob lamang ng 3 linggo, ang kanyang range of motion ay lubos na bumuti. Dok, hindi ko man lang naisip ang pagbubutones ng aking blusa ngayong umaga, sabi niya sa telepono. Ilang taon na mula nang mangyari iyon. Ang lemon at pulot ay hindi lamang para sa lasa. Pinapabuti ng lemon ang pagsipsip ng collagen sa pamamagitan ng pagtaas ng acidity ng digestive environment na optimal para sa collagen metabolism. Ang pulot naman, lalo na ang raw o unfiltered, ay may mga anti-inflammatory properties at may nakapapawing pagod at nakakatulong sa panunaw na epekto sa maraming senior. Para sa mga taong mas gusto na hindi kumain kaagad sa umaga, ngunit nais pa ring bigyan ng lakas ang kanilang mga kalamnan at kasukasuan, ang mainit na tonic na ito ay nakapapawi, banayad at perpekto. 6. Isang taos-pusong mensahe para sa mga higit 60 anyos
Kung kayo ay higit sa isinta, alam na ninyo. Ang pagtanda ay isang unti-unting proseso. Dahan-dahan ito ay nagpapakita bilang mga binti na mas mabilis mapagod mga tuhod na nagiging mas mahirap ibaluktot o ang tahimik na pagkabalisa sa pagkawala ng inyong lakas at pagsasarili. Ngunit sa aking mga dekada ng pagsasanay, paulit-ulit kong nasaksihan ang katotohanan ito, hindi kayo walang kapangyarihan. Kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng tamang suporta, kaya pa rin nitong maghilom, muling magtayo, at manumbalik ang sigla kahit na kayo ay tumatanda. Pinag-usapan natin ang mga almusal na higit pa sa mga recipe. Ang mga ito ay mga kasangkapan. Ang mga ito ay banayad ngunit epektibong mga paraan upang labanan ang pagkasira ng kasukasuan, pagkawala ng kalamnan, at ang unti-unting paghina na inaakala ng maraming senior na hindi maiiwasan. Personal kong nasaksihan ang mga pagbabagong ito sa buhay ng mga taong inaalagaan ko araw-araw, hindi sa mga research o textbook. Isa sa mga taong iyon si Mang Jaime, isang 75 anyos na retiradong elektrisyan mula sa Batangas. Umiiyak siyang dumating sa aking opisina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi na niya kayang buhatin ang kanyang apo paakyat ng hagdan. Mahina niyang sinabi, "Pakiramdam ko unti-unti na akong nawawala." Hindi kami nagsimula sa gamot o operasyon. Nagsimula kami sa almusal, isang araw-araw na dosis ng good fats collagen protina at mga prutas na lumalaban sa pamamaga. Isinama rin namin ang mga mabilis na paglalakad sa umaga, light resistance bands, at isang pang-araw-araw na baso ng tubig na may lemon at collagen. Pagkalipas ng 3 buwan, masayang pumasok si Mang Jaime sa aking opisina. Sabi niya, "Binuhat ko siya kahapon at narating namin ang tuktok ng hagdan. Hindi ito tungkol sa hagdanan, tungkol ito sa pagbabalik ng buhay. Marahil, hindi isang hagdanan ang inyong inaalala. Kung binabasa ninyo ito, maaaring ito ang paglalakbay papunta sa mailbox o pagsakay at pagbaba ng sasakyan nang walang pag-aalinlangan. O marahil ito ay ang kakayahang tumayo sa harap ng kalan ng sapat na katagal para magluto ng hapunan nang hindi nauupo. Ang mga ito ay mahalagang bagay. Sila ay mga pang-araw-araw na paalala kung gaano kahalaga ang inyong mga binti, kalamnan at balanse. Huwag maliitin ang banayad na impluwensya ng regular na pagkain. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa inyong buhay. Simulan lamang ang inyong araw na may layunin. Pumili ng mga pagkain na naaayon sa mga pangangailangan ng inyong katawan, protina para sa pagbuo ng kalamnan, vitamin C para sa pag-promote ng collagen, magnesium para sa mga kasukasuan, omega-3 para sa pamamaga. Gawin ang almusal na inyong unang gawa ng katapangan sa bawat araw. Ang inyong katawan ay patuloy na nakikinig. Sinusubukan pa rin nitong gumaling. Huling kaisipan at isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamalaking kasinungalingan na aking naranasan sa mahigit na maraming taon ng pagtatrabaho sa mga senior ay ang tahimik na paniwala na ang pananakit ng kasukasuan, pagkasayang ng kalamnan at kahinaan ay mga normal na aspeto ng pagtanda. Ngunit ang siyensya at higit sa lahat, ang praktikal na karanasan ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang inyong katawan ay hindi tapos.
Ito ay patuloy na nakikinig. Ang proseso ng paggaling ay patuloy. At kung padadalhan ninyo ito ng tamang mensahe, isang malusog na desisyon sa bawat pagkakataon ito ay tutugon. Ang 5 almusal na ito ay isang halimbawa niyon. Hindi lamang sila pagkain. Sila ay mga mensahe na nagpapaalam sa inyong mga kalamnan, kasukasuan, at connective tissues na kailangan ninyo pa rin ng suporta at maaari ninyong gamitin ang mga ito sa kanilang buong lakas. Ang vitamin C mula sa mga berry, ang collagen mula sa isang mainit na sabaw, o ang mga amino acid mula sa isang simpleng nilagang itlog, lahat ay direktang tumutugon sa mga sistema na sinisikap sirain ng pagtanda. Ang mahalagang aral dito ay ito: ang pag-aalaga sa inyong pisikal na kalusugan sa inyong mga ginintuang taon ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang inyong dignidad, ang inyong kalayaan, at ang inyong kakayahang makilahok ng buo sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Ang bawat pagkakataon na pinipili ninyong pakainin ang inyong katawan ng tama ay isang boto para sa isa pang araw ng lakas, isa pang alaala kasama ang inyong mga apo, at isa pang pagkakataon na mabuhay ng may layunin. Kaya't mangyaring huwag sumuko sa inyong katawan. Kahit nasaan ka man sa iyong paglalakbay, kung ikaw ay itintimyaw at nais mapanatili ang iyong kalayaan at nagsisimula pa lamang makaramdam ng pagbagal, mayroon pa ring pag-asa para sa iyo. Kailangan lang nito ng pasensya, pag-aalaga at suporta. Hayaan itong maging tanging bagay na matututunan mo mula sa video na ito. Maaari ka pa ring lumakas. Maaari pa ring muling buuin ang kalamnan. Maaari ka pa ring maglakad ng walang takot. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay. Maaaring may isang taong tahimik na nakikipaglaban dahil sa tingin nila ay huli na ang lahat. Ngunit marahil sa inyong tulong, ang mensaheng ito ay makakarating sa kanila at ipaalam sa kanila na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Mag-isip sandali at ibahagi sa komento sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo na nais ninyong gamitin sa inyong sariling buhay. Tulungan natin ang isa't isa sa landas na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi, huwag mag-atubiling gumamit ng 0 sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like at i-share ang aming mga video. Maraming salamat sa panonood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ayon sa gusto ninyo.